matamis na kapayapaan. Sa puso ko ay isang himig na matamis. Muli kong inawit ang kapayapang langit. Ang sa Diyos na pag-ibig, sa krus kay Jesus kinamtan, ang aking kapayapaan, ang utang ko'y binayaran ng kanyang kamatayan. Ng kapayapang langit, o kahahamang langit, nang sa Diyos na pag-ibig, nang si Kristo'y putungan ko, puso'y galak na totoo, biyaya'y aking pinamon, nakaloob ni Kristo. Laging loob sa kapayapaan ni Jesus. Ako ay ganiyang kuko at sa iya'y gusto. Ang sa Diyos na pag-ibig. Salamat po sa Panginoon sa ating inawit at isunod po natin yung palasyo sa kaitaasan.
doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad sa saklang. Walang sarili, tirang tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantala naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Salamat sa Panginoon sa ating inawit. At bilang ating opening prayer, kausapin po natin si Brother Haven na pangunahan tayo sa ating opening prayer. Hello po. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na banal na dakil at mapangyarihan sa lahat. Ama, kami po yung nagpapasalamat po sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang magkatipon-tipon po sa iyong pangalan at upang kami mag-aral ng iyong salita. Ama, kayo po ang kumabay sa amin sa oras na ito at bigyan niyo po kami ng katahimikan, best na internet connection at pangunawa po upang amin pong maintindihan, may sa puso at may sa buhay ang yung nais na iparating sa amin. Ama, sa mga hindi po makapag-attend ngayon, kayo po ang manguna sa kanila sa anumang kanilang ginagawa. Kayo po ang magpaalala sa kanila na mag-attend po sa mga ganitong gawain sapagkat ito'y mahalaga sa aming spiritual na pamumuhay. Ama, salamat po sa mga dumalo ngayong oras na ito at kayo po ang mag-bless sa bawat isa. Kayo rin po ang
bless sa anak niyo pong gagamitin na magayag ng iyong salita. Pakapuspusan niyo po siya nawa ng banal na Espiritu. At kayo po ang una sa gabi nito. At yun lamang po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Brother Haven. And thank you, Brother Haven, sa ating opening prayer. At ngayon po, para marami din tayong oras sa ating pag-aaral, ay ibibigay ko na kay Brother Wilson para sa ating Bible study. Salamat kapatid na Renmark at salamat din sa kapatid na Haven sa pagsisimula po natin sa pananalangin. Napakahalaga kasi ng pananalangin, lalo na sa pagbabasa ng Biblia at pag-aaral ng Biblia. Yan ay lagi nating tatandaan bago tayo magbukas ng ating mga Biblia. Maganda tayo ay dumulog muna sa Panginoong Diyos sa isang panalangin. Kaya maraming salamat, Brother Haven. At napaka-interesting ng ating aralin ngayong gabi. Masasagot nito ang maraming katanungan kung minsan sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Sa iba kasi, lalo na sa bago, may katanungan na kung ako ay nasa Panginoon na at tinanggap ko na ang Panginoon sa aking buhay, bakit ako ay nagpatuloy pa rin na nakakagawa ng kasalanan sa isip, salita at gawa? At kung hindi natin mauunawaan ang mga bagay na ating tatalakayin ngayong gabi, yaan ang gagamitin sa atin ng ating kaaway upang tayo ay manghina, mag-alinlangan sa ating buhay. At mayroon din tanong na posible ba na ang isang Kristiyano ay hindi na siya magkasala? Yan ay maganda ring katanungan yan na maaaring masasagot sa ating pag-aaral ngayong gabi. Kung kasing hindi natin mauunawaan itong mga aralin natin, minsan kahit na matagal na tayo, hindi tayo nagtatagumpay sa ating mga kainaan. Kaya siguro sa biyaya ng Panginoon, maganda kung makapag-notes din kayo sapagkat napakahalaga nitong aralin natin. Sapagkat kung may isa sa puso natin at may i-apply natin sa buhay natin ang ating mga pag-aaralan ngayong gabi, tunay na mararanasan natin sa buhay natin yung tunay na tinatawag na pag-asa, no? Yung katiyakan sa buhay na walang hanggan, at mararanasan din natin yung kagalakan sa gitna ng mga suliranin, sa gitna ng mga kasalatan, na mga bagay na material sa buhay na ito, at higit sa lahat kahit na puno ng kaguluhan ng mundo ang ating paligid ay mararanasan natin ang kapayapaan. Kaya napakahalaga na matutunan natin ang ating mga aralin ngayong gabi. At yan ay sasagutin magmumula sa salita ng Diyos. No? Una, gusto kong buksan natin, o kung may mga Biblia kayo, ang ating pinaka-teksto ay nasa Galatia, Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 17. Galatians chapter 5, verse 16 to 17. At ganito ang ating mababasa. Sabi niya, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman.
Sa verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. At bilang introduction natin, gusto kong malaman ng bawat isa sa atin na ang isang tao pagkatapos na siya ay tumanggap sa Panginoon, napakaliwanag na siya ay binibigyan ng bagong pagkatao. Tinatawag ito na new creation. Makikita natin yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi ron, if any man, although yung man dito is a generic term para sa lahat ng tao, ang tinutukoy rito, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Napakaliwanag nito na ang isang tao, pagka siya ay nakay Kristo na, ang ibig sabihin, pagkatapos niyang marinig ang mensahe ng magandang balita, ang ebanghelyo, ang tungkol sa kamatayan ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay, ang mensahe ng magandang balita, after na marinig ito ng tao, nakilala niya na siya ay makasalanan at siya ay papunta sa walang hanggang kaparusaan, at sa oras na siya ay nagdesisyon na tumanggap at sumampalataya kay Kristo, maliwanag na siya ay binibigyan ng bagong buhay. At ang buhay na ito ay buhay na mula sa Diyos. Sabi nga doon sa unang Pedro, doon sa 1 Peter chapter 1 verse 4, siguro ay tingnan natin ito. Sinasabi rito sa 1 Peter chapter 1 verse 4, ang sabi niya, sa isang manang di nasisira at walang dungis, siguro basahin na rin natin yung dito sa verse 3. Nang sa ganon ay sa 2 Peter, 2 Peter chapter 1 verse 4. Yan. Sorry. Para makita lang natin ang isang katotohanan sa ating buhay. 2 Peter chapter 1 verse 4. No, ang sabi rito na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pita. At gusto kong basahin natin ito sa English, no? Para nang sa ganon ay makita natin, at gusto kong makita yung salitang divine nature. Sabi niya, whereby are given unto us as exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature. Kaya napakaliwanag na ang isang mananampalataya, sa oras na siya ay sumampalataya sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo, siya ay binibigyan ng tinatawag na divine nature. No? Ang divine nature, sa Greek kasi, ginamit yung theías, koinono, piseios. Ito ay tumutukoy sa moral character and eternal life, no? Yung salitang partakers, ang ibig sabihin niyan,
means that believer share in God's attributes. Ang isang mananampalataya ay nagkaroon siya ng bahagi doon sa tinatawag na moral character ng Diyos. No? Yun yung eternal life. Yun yung ibig sabihin ng partakers. Partakers of the divine nature. Ito yung pag-ibig na galing sa Diyos, yung agape, yung goodness, righteousness. At ang layunin nito para ikaw ay, sabi niya, makatakas o makakawala o makapagtagumpay sa mga makasanlibutang masasamang pita. Kaya sa oras na ang isang tao ay sumampalataya sa Panginoon, nagkakaroon siya ng tinatawag na two natures. Yung two natures of the believers. Yung isa, tinatawag siya na old nature. Yun yung old nature. Yun yung makasalanan, no? At yung new nature, yun yung divine, no? Kaya mapapansin natin, ito ay tinataglay ng isang tunay na mananampalataya. At kung mayroon siyang dalawang pagkatao o tinatawag na two natures, yung isa ay divine, yung isa ay simple nature. Kaya yaan yung nangyayari sa everyday life, nagkakaroon tayo ng tinatawag na conflict, no? Yung paglalaban. Kaya balikan natin yung ating verses sa Galatians chapter 5 verse 17. Mapakaliwanag na sinasabi diyan na mayroong, sabi niya sa 5:17, sabi niya, sapagkat ang laman, yun yung old nature, ang tawag laman or flesh, no? Sabi niya, ay nagnanasa ng laban sa espiritu, for the flesh lusted. Yan. Sabi niya, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu. Yun yung new nature natin. Ang tawag sa ating new nature ay spirit. No? For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. Yung word na against, magkasalungat. Hindi parehas yung kanilang ninanais, yung desire, yung lusted. At ito ang isang katotohanan. Mayroong bagay na naglalaban sa loob natin. Pero alam niyo, gusto kong tignan natin kung babalikan natin yung 5:16 kasi may sinasabi rito at gusto kong kung mabigyan tayo ng verses ni Brother Renmark ng NIV. NIV na verses dito sa Galatians chapter 5 verse 16. Kasi merong isang word na gusto kong tignan natin dito sa Galatians chapter 5 verse 16. Kung mabigyan tayo ng verses ni Brother Renmark ng NIV, at meron kasi sinabi rito yung word na yung gratifying, no? Gratify. Brother Renmark, pwede ka bang magbigay ng
verses. Ida-download ko pa lang po siya, Brother Wilson, dito po sa application. Okay, sige. Sige. At maganda na makita natin po kasi ito. Makakatulong ito sa atin para maunawaan natin, no? Yung salitang gratify, mababasa natin yan dito sa mga NIV kasi na translation, no? Ginamit ganito yung sa New International Version, ikokot ko muna ang sabi niya, sabi niya, do not gratify the desires of the flesh. Yun yung sinasabi niya doon sa, at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Pero sa English, ginamit niya, do not gratify. Sabi niya, walk in the Spirit and you shall not gratify. Yung salitang gratify. Mahalaga na makita kasi natin ito, no? Sapagkat makakatulong ito, yung salitang gratify. Sabi niya, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. At gusto kong bigyan natin sa ibang maraming mga translation na ginamitan ito, yung salitang gratify. Ano ba yung ibig sabihin ng gratify? Gratify sa biblical meaning means to satisfy a desire, appetite, or passion. Ang ibig sabihin nito, kaya sa Tagalog, ang salitang gratify, ginamit na ang ibig sabihin, bigyang kasiyahan. Yun yung Tagalog translation ng salitang gratify, bigyang kasiyahan. Yung ginamit dito sa King James Version, yung fulfill, no? Yun yung bigyang kasiyahan, yung alin? Yung flesh desire. Kaya mahalaga na makita natin ang dalawang bagay na ito. Yung gratifying the flesh, at yung flesh dito, ito ay tumutukoy dun sa ating fallen and human nature. Yun yung old nature natin, no? Yun yung lumang pagkatao natin, yun yung nature natin nung tayo ay hindi pa mananampalataya, noong wala pa yung new nature. At maliwanag dito na ito yung tinutukoy dito ni Pablo, no, na magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin, sabi niya, yung gratifying, hindi mo bibigyang kasiyahan yung iyong mga pita ng laman. Siguro bilang supporting verse natin sa Romans 13 verse 14. Romans 13 verse 14. Yan, sabi rito, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Esokristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan noon. But put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision or fulfill or gratify the lust thereof. Kaya mahalaga na unti-unti na uunawaan natin na ang ating old nature, ang ating
matandang pagkatao, ito yung ating sinful nature, ito yung minana natin kay Adam. Ito yung tinatawag na ng mga nag-aaral sa Bible na Adamic nature. At ang Adamic nature ay naranasan ng lahat ng tao simula noong magkasala si Adan at si Eva, lahat na nang isinilang, nagkaroon na sila ng tinatawag na old nature o tinatawag na flesh o tinatawag na sinful nature. Kaya sa Romans chapter 5 verse 12, maliwanag na dahil sa kasalanan ng isa, ang lahat ay nagtaglay ng sinful nature. Ang sabi rito, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, ang tinutukoy rito ay walang iba kundi si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Ito yung old nature natin. Ito yung matandang pagkatao natin. Ang gusto nito ay flesh, desire. Siguro maganda rin na tignan natin ang ano ba yung tinatawag na flesh desire. Nakita natin na kung tayo ay lalakad sa espiritu, ibig sabihin nun, kung mamumuhay tayo araw-araw sa espiritu, ang sabi niya, you cannot gratify, hindi natin bibigyang kasiyahan yung makasalanang pagnanasa natin o yung tinatawag na lust. No? Ano ba yung lust? Ano ba yung tinutukoy na lust? Ano ba ang pagnanasa? No? Yung, kung sa simple desire. Pero alam ninyo itong lust ay tumutukoy ito hindi lang doon sa simpleng pagnanasa o yung gusto o desire, no? At bilang reference natin sa 1 John chapter 2 verse 16, sinasabi rin doon, no, kung ano yung lust, kung ano yung lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life, sabi niya. Ang sabi rito, sapagkat ang lahat ng nangasa sanlibutan, ang masamang pita, yon sa Tagalog, ginamit yung lust, yung pita ng laman, at ang masamang pita ng mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Kaya yung lust, kung titignan natin, ay ito ay hindi lang simpleng pagnanasa, kundi ito ay bagay na makikita natin na kumukonekta sa mismong kaibuturan ng ating mga puso, ng ating mga kaluluwa, ng ating mga kaisipan, ang pagnanais na ito. Yung pagnanasa na ito. Yung gratify, binibigyan natin ng kasiyahan yung ating lust. Yung pagnanasa, ito yung mga worldly, mga makasanlibutan. Kaya mahalaga na maunawaan natin ang mga bagay na ito. At kung hindi kasi natin mauunawaan ang mga bagay na ito, maaaring ito ay
hindi natin mapagtatagumpayan. Kaya sabi nung nabasa ko, yung last, sabi niya, last is an intense, masidhi, no? Consuming desire. At yung gratify is the act of satisfying or fulfilling that desire. Kaya hindi siya magkahulugan, pero magkasama siya. You cannot inseparable siya, no? Yung mga makamundo na pagnanais ng ating matandang pagkatao, yung ating old nature, ang ating old nature ay rebel against God's will. Siya ay sumasalungat. Yung mga gusto ng laman, yung flesh desire, yung old nature. Ang mga gusto nun ay kasalanan, makamundo, at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ang binubunga nun, ang sabi sa Romans 8:7, hindi siya nagiging kalugod-lugod sa Diyos. At lalo tigit, hindi rin siya sabi rito sa Romans 8:7 hanggang 9, sabi niya, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Lagi siyang kontra, no? Yung mga iniisip, yung ninanais. Sabi niya, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Hindi siya, ayaw niya yung kalooban ng Diyos, at ayaw na ayaw niya. Yun yung gusto nung sinful nature natin. At sa verse 8, ang sabi niya, at ang nangasalaman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya nga, all have sinned and come short to the glory of God. Tandaan natin yan, yan yung sinful nature natin. At sa verse 9, sabi niya, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang espiritu ng Kristo, kaya kailan tumira yung indwelling, hindi of the Holy Spirit, kailan tumira ang Espiritu Santo sa isang mananampalataya. Ephesians 1:13-14, napakahalaga nito, no? Sapagkat dito nagsasimula yung conflict, dito nagsisimula yung pakikipaglaban, dito nagsisimula yung pagkakaroon ng new nature. Kailan ito? Ang sabi rito, sapagkat tayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, yung ebanghelyo, yung inyong magandang balita, o sa English ginamit yung salitang gospel. Ito yung good news na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay, yung gospel. At dito nagsisimula yung pananampalataya sa pakikinig. Sabi sa Romans 10:17, kahit wag na natin munang alisin dito, faith cometh from hearing. Sabi niya, nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Verse 14 ng Ephesians chapter 1 verse 14. Ang sabi niya, na siyang patutuo sa ating mana. Ano yung mana natin na di nasisira? Ito yung ating bagong pagkatao. Ito yung divine nature natin. Sabi niya, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng kanyang kalwalatian. Yun yung divine nature. At kailan ito magaganap sa isang tao? Pagkatapos niyang marinig ang magandang balita, ang ebanghelyo, ang gospel,
At pagkatapos siya ay sumampalataya at tumanggap kay Kristo, ang Espiritu Santo ay mananaan sa kanya, maboborn again siya, yung regeneration. Doon nagsisimula itong pakikipaglaban na to. Kaya maliwanag yung old nature natin. Ang old nature natin ay sinful siya. Siya ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos. At siya ay pita, no? Yung nagpo-produce ng lust of the flesh. At alam natin yung flesh o laman, no? Ito ay tumutukoy sa makasarili, makamundo, salungat sa Diyos. Kaya kung titignan natin, kumbaga sa isang puno, ilalarawan natin yung old nature, no, yung puno kahit na palamutian mo yung puno, lagyan mo ng dekorasyon, palibutan mo ng mga ilaw, still magdadala pa rin siya ng bad fruit. Yun yung old nature natin. Kaya nga, hindi na kailangan siyang i-reform o yung reformation o ayusin sapagkat wala ng pag-asa ang ating lumang pagkatao. Kaya ang Diyos, ano ang ginawa niya? Siya ay naggumawa ng bagong yung new life. Yun yung new nature natin. At yung new nature natin ayon doon sa 2 Peter 1:4, divine yon. Yun ay yung gusto nun ay yung para sa Diyos, mga spiritual na bagay. At yun ay nasa atin. Ang gusto nun ay puro ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa Diyos dahil doon sa Espiritu Santo, yung divine nature natin. Kakaroon tayo ng pagmamahal sa mga kapatiran, pagmamahal sa mga taong naliligaw. Yun yung divine nature natin. Ang desire noon ay holiness. At yun ay nasisiyan siya sa mga salita ng Diyos. Yun yung delight niya, nasa God's Word. Kaya yung Galatians 5:22-23, napakaganda. Galatians 5, no? Ito yung mga bunga nito ay, sabi rito, sabi niya, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ibig sabihin, bunga ito parang normal, kusa, no? Katulad ng isang bunga. At ito yung new nature natin. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ang katotohanan na ito. Na ang isang tunay na mananampalataya ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Ipinagkaloob ito ng Diyos, ng Ama sa atin nung tayo ay sumampalataya. At dahil doon, nagkaroon tayo ng divine nature. At ang divine nature natin, siya ngayon yung tatalo. Kaya naging malaya na tayo ngayon. Pwede na nating piliin kung sino yung pagbibigyan natin. Napakahalaga nun. Kaya magkakaroon tayo ng conflict. Kaya nga, minsan may nagtanong sa akin, paano ko po malaman na
ang Espiritu Santo po ay nasa akin na, tinanggap ko na ang Panginoon. Kung tunay mong tinanggap ang Panginoon, ang Espiritu Santo ay nasa iyo na. At alam mo, ang isang palatandaan, ayaw mo na ang kasalanan. Yon ang isang katotohanan. At yan ay naranasan ni Apostol Pablo. Kung babasahin natin yung dito sa Romans chapter 7, tingnan natin verse 18. Naranasan ni Pablo yan noong siya ay sumampalataya sa Panginoon. Tila mayroong bagay na hindi niya maunawaan sa kanyang sarili. Sabi niya, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Yon yung old nature niya, no? Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig, verse 19, ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Verse 20, datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Tignan natin yung paglalahad ni Pablo sa kanyang karanasan. May mga bagay siyang gustong gawin na mabuti, yun yung divine nature. Pero kung minsan, natatalo siya. Ang nagagawa niya yung masama. Sapagkat, ibig sabihin nito, mayroong bagay na naglalaban sa kanyang buhay. At ito yung panahon na siya ay bagong sumampalataya sa Panginoon. Kung minsan, ito ay nararanasan ng lahat ng sumampalataya. Ngayon, paano natin malalaman na ang Espiritu Santo ay nasa atin? Ang sabi sa Ephesians 4:24, ito ang ating mababasa. Sabi niya, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao. And that you put on the new man. Yung new man dito, ito yung divine nature natin. Ito yung tinanggap natin. Ito yung katibayan ng Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Nagkaroon tayo ng new life, bagong buhay. At itong buhay na ito ay divine, no? Sabi niya, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos. Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya, dito maliwanag, ito yung new nature natin. Ano yung new nature natin? Sabi niya, nilalang sa katuwiran. Which, sabi niya, that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Kaya ito yung new nature. Kanina nakita natin yung old nature, simple nature siya, at nagnanasa siya, at kung yan ay bibigyan mo lagi ng kasiyahan, yan yung nabubuhay, no? Noong tayo ay wala pa kay Kristo, yun yung gusto natin. Subalit nung tinanggap na natin si Kristo, pagkatas natin marinig ang Ebanghelyo, binigyan niya tayo ng new nature, tinatawag na espiritu, tinatawag din itong bagong pagkatao o new man. At itong new man na ito ay divine, ito ay banal. Ito ay, ang nais nito ay katuwiran at kabanalan, righteousness.
Meaning ng righteousness, right with God. Right standing with God. Yun yung bago nating pagkatao. Mahal na mahal nito ang Diyos. Kaya kahit mahirap, sinusunod niya ang Diyos. Sabi sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. Mahal natin yung mga kapatiran. Kaya nagmamalasakit tayo sa kanila, gusto natin silang kasama. Mahal natin yung mga unbeliever. Kaya tayo nagsishare ng gospel. Inaakay natin sila. Gusto natin silang madala sa Panginoon. Yun yung divine nature. Ang gusto nito ay nasisiyahan siya sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin, sa pagdalo, sa mga gawaing espiritual, sa pagpupuri at pagsamba. Yun yung gustong-gusto ng new nature. At sa Colosas Kapitulo 3, talatang 10, ito naman ang sinasabi tungkol sa ating bagong pagkatao. Sabi niya, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Pansinin natin, sabi niya, and have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him. Yung salitang image, no? Kawangis. At nababago yung ang new life na ito, itong new nature na ito. Iba yung pag-iisip niya. Ang nais nito, ang iniisip nito lagi ay mga bagay na espiritual. Ito ay nakasentro sa Panginoong Jesucristo. Samantalang yung old nature, ang iniisip noon ay mga pansarili. Yung new nature, ang iniisip nito ay mabigyan ng kalwalatian ng Panginoon. At sa 1 Peter 1:23, isang bagay pa na tinutukoy sa ating bagong pagkatao o yung tinatawag nating new nature. 1 Peter chapter 1 verse 23. Napakaganda na unti-unti natin ngayon nauunawaan bakit kung minsan gusto nating gawin ang mga bagay na espiritual, may pumipigil. At kung minsan naman, nababago tayo, yung mga dati nating ginagawa ay hindi na nating ginagawa dahil sa kapangyarihan ng bago nating pagkatao. Sabi niya, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Yung binhing hindi nasisira dito, yung not of corruptible seed, ito yung bini, no? Although yung bini sa Bible minsan ginagamit ito sa pagsilang ng isang tao, hindi lang sa isang halaman. No? At itong bagong buhay na ito, maliwanag na ito ay mula sa salita ng Diyos, mula sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. Dito nagsisimula yon. Faith cometh from hearing. At sinabi rito yung binhing di nasisira. Kaya meron tayong eternal life. Yun yung new life natin. Kaya yung bago natin na pagkatao, ang gusto nito, nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa Diyos. Ang desire nito ay kabanalan at ang kagalakan nito ay sa salita ng Diyos at nagpo-produce ito ng pag-ibig, kagalakan, katuwaan, kapayapaan.
Kaya merong conflict between the two natures. At yan ay nakita natin dito sa mga bagay na binasa natin. Mayroong conflict. Every believer, every genuine believer, meron siyang tinatawag na inner battle. Kaya nga may kasabihan, Christianity is not a playground. Christianity is a battleground. The flesh says, follow your desire. The Spirit says, obey Christ. No, yun yung naglalaban sa atin. Di ba? Lagi kong inihalin tulad yung dalawang aso. Yung old nature natin, asong itim. At yung new nature natin, asong puti. Kapag ka naglaban yan, sinong mananalo? Siyempre kung sino yung pinapakain mo. Kung pagka pinakain mo yung new life mo, no? Lalago siya. At matatalo yung old nature mo. Kaya ang makikita sa buhay mo yung new nature. Subalit kung ang pinapakain mo yung old nature, ano yung pagkain nun? Yung mga flesh desire. Yung mga worldly. No? Mga simple. Kung minsan kahit na believer siya, minsan nakikita mo, hindi niya natatalo yung hindi matalo ng new nature kasi pinapakain natin yung old nature. Ngayon, ang tanong, paano natin ma-overcome yung flesh? Paano natin matatalo yung old nature? Una, kailangan tayo muna ay sumampalataya na sa Panginoon at tinanggap na natin ang Espiritu ng Diyos. At pagkatapos, yun nga yung pinag-aaralan natin, sabi niya, walk. Sabi niya doon sa Galatians 5:16. Kaya babalik tayo dito sa ating pinakateksto. Galatians 5:16. Ito ay hindi suggestion, no? Kaya nga dito mapapansin natin, sinabi ko nga, sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Hindi ito suggestion, but it is a command. Command ito. Utos ito. No? Magsilakad kayo ayon sa Espiritu. At sabi niya, and you cannot gratify the lust of the flesh, ang pita ng laman. Yun ang sikreto. Ang salitang magsilakad means ito yung everyday life, no? Ito yung everyday life na tayo ay mamumuhay ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. At doon din nanggaling yung salitang filled with the Holy Spirit. Yung salitang filled with the Holy Spirit. Siguro tumingin tayo ng mga verse. Dito sa ang alam ko meron sa Ephesians chapter 5. Tignan natin. Ang sabi rito sa Ephesians 5:18, sabi niya, do not get drunk on wine which lead to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Yan. Ang sabi niya, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Yung walk in the Spirit, pagka tayo ay araw-araw
namumuhay tayo ayon sa patnubay ng Espiritu Santo, tayo ay napupuspos niya. Yung salitang puspos, pansinin natin, ginamit dito yung alak. No? Siguro yung iba sa atin ay naka-experience na ng uminom ng alak. Yung espiritu ng alak pagka ikaw ay nalasing, ano ang nangyayari sa iyo? Nag-iiba yung pag-iisip mo. Minsan nag-iiba yung paningin mo, yung vision mo. Minsan pati yung pagsasalita mo, nag-iiba. Pati yung paglakad mo, naiiba. Ang ibig sabihin kasi nun, kinokontrol ka ng espiritu ng alak. Kaya nga binanggit lang dito ni Pablo, ginamit niyang illustration, yung alak. Huwag kayong sabi niya magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng espiritu. Ang ibig sabihin kasi ng mapuspos ng espiritu, yung filled with the Spirit, hindi ito yung mapuno, kundi ito yung ibig sabihin ay makontrol tayo ng Espiritu Santo. At paano tayo makokontrol ng Espiritu Santo? Pagka ipinamumuhay natin yung mga bunga ng Espiritu sa buhay natin, sa araw-araw ng ating buhay. Kaya napakahalaga na pinapakain natin yung new nature natin. Sabi nga sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Man shall not live by bread alone, but by every word proceeded out to the mouth of God. Yaan ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia, araw-araw. Kung ilang beses tayo kumakain, yung physical natin, ganun din pakainin natin yung espiritu natin, yung new life natin. Para na sa ganun ay talunin niya yung old nature natin. Kailangan natin siyang pakainin. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 16, Colossians chapter 3 verse 16. Ganito ang ating mababasa. Sabi, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nagsisiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Yung ibig sabing manawang sagana ang mga salita ng Diyos, ang salita ni Kristo. Tinutukoy dito yung salita ng Diyos. Kapag lagi tayong nagbabasa, no? Sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Kaya, very important yung reading the Bible, yung devotional, yung studying the Bible. Napakaganda na yan yung ginagawa natin. Siguro umpisaan natin muna sa mga Bible character, pag-aralan natin sila. Tapos pag-aralan natin yung by books, by chapter. Yan ay makakatulong sa atin upang sumagana ang salita ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan. At kung yan ay i-apply natin, yun yung wisdom. Iba yung knowledge sa wisdom. Yung knowledge, information. Yung wisdom, ito yung how to apply the Word of God. Sa ganung paraan, pinapakain mo yung new nature mo. Kaya una, how to have victory over the flesh, walk in the Spirit, filled with the Spirit. Second, feed the new nature. And third, sa Ephesians 4:22-24. Konti na lang ito, mga kapatid. At ito na yung pinakamahalaga na bahagi. Sapagkat kung matututunan natin ang mga bagay na ito, makikita natin na hindi na tayo namumuhay sa kasalanan, kundi tayo ay namumuhay na sa bagong buhay natin, yung tinatawag na divine nature.
Ang sabi rito sa verse 22 to 24, sabi niya, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Ginamit dito yung salitang deceitful lust. Kasi minsan nakala natin, yun yung talagang nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Yung mga makamundo. No? Hindi natin alam na kung yung kasiyahan natin ay magiging spiritual, ito yung tunay na nagbibigay ng pleasure. Ang Diyos, yung true eternal pleasing and fullness of joy. Hindi yun sa last. Nadadaya lang tayo. Akala natin yun yung nagbibigay kasiyahan sa atin. Hindi natin alam na ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa atin ay ang Diyos. Awit chapter 16 verse 11. Siguro magandang verse ito. No? Kaya iwan na yon. Hindi yun ang nagbibigay ng kasiyahan, yung old nature, yung desire, yung binibigyan mong kasiyahan, yung gratify, no? Hindi yun. Ayon dito sa Psalms chapter 16 verse 11, ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan ay hindi ang pagbibigay kasiyahan sa flesh desire, kundi sa Diyos, sa spiritual. Chapter 16, verse 11. Ang sabi, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may kasayahan magpakailanman. Sabi niya, thou wilt show me the path of life. Yung path of life dito, ito yung new life. Ito yung eternal life. Ito yung divine nature. Ito yung new life natin. Ayaan ang ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos. Ipinapakita ng salita ng Diyos ang kalooban ng Diyos kung paano mamumuhay doon sa new life natin. Sabi niya, in thy presence, yung pamumuhay sa Panginoong Diyos, sabi niya, is fullness of joy. At the right hand, there are pleasure forevermore. Yun yung pagka natikman mo, no? Akala natin yun, binibigyan natin yung kasiyahan, yung gratify, yung flesh desire. Akala natin yun yung nagbibigay kasiyahan sa atin. Pero hindi natin alam, tayo ano sabi rito? Nadaya tayo. Yun yung sinabi doon sa Ephesians 4:22. Balikan natin. Nadaya ka. Hindi yun ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan. At yun ang gawa ng dyablo sa buhay natin to deceive us. 4:22 Ephesians, sabi niya, inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ng dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At ang sabi niya, at kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Paano mangyayari ito? Pagka napuno ang ating kaisipan ng mga bagay na espiritual ng mga salita ng Diyos. Sabi niya, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan and true holiness. Ang salita ng Diyos. Kaya, una, how to have victory over the flesh, walk in the Spirit, filled with the Spirit, with the new nature.
put off, ubarin natin yung lumang pagkatao at isuot natin ang bagong pagkatao, yung divine nature. At higit sa lahat, Philippians chapter 2 verse 13, tayo ay magdepende sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Philippians chapter 2 verse 13, ang sabi rito, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa. Ano yung pagnanasa na yon? Yun yung desire to obey God, desire spiritual things, at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos ang siyang gumagawa nun. For it is God which worketh in you. Yun yung divine nature. Both to will, yung desire, yung gusto natin, and to do of the good pleasure. At yun yung tunay na nagbibigay ng kasiyahan. Kaya nga, yung isang verse ko sa paborito kong verse, yung Psalms 37:4, sabi ron, delight yourself to the Lord, and He will give the desires of your heart. At pag naranasan natin ang bagay na yan, kapag natutunan natin na maglaan ng oras araw-araw sa salita ng Diyos at sa pananalangin, nakikita natin at iniiwasan natin yung mga sinful desire. At tayo ay masipag sa mga pagdalo, sa mga gawain. At higit sa lahat, lagi tayo nakahandang humingi ng tawad kapag tayo ay kung minsan ay nadadala ng ating lumang pagkatao. Yung 1 John 1:9. Hingi kagad tayo ng tawad. Kasi ang kasalanan sa believer parang sinulid daw siya. Kapag isang tali mo lang ng sinulid, kayang mapatid. Kaya kung magkakasala ka ngayon o magkasala ka, agad-agad umingi ka ng tawad para mapatid. Kasi kahit sinulid lang yan, pagka 100 beses na yan, mahihirapan ka na. Kaya napakalaga nung confess your sins. Kaya sa ating conclusion, makikita natin, ang buhay Kristiyano ay hindi ibig sabihin ay madali siya. No? Sabi nga, the Christian life is not absence of conflict, but the presence of Christ. The old nature remains until we are glorified. But God has given every believer a new nature and the Holy Spirit to live victoriously. Kaya mapagtatagumpayan natin, pwede tayo na mamuhay sa kabanalan, hiwalay sa kasalanan. Kaya bilang challenge sa atin, sino yung pinapakain natin madalas? Yung bang mga iniisip natin at ginagawa natin, ano ang pinagbibigyan natin? Yung espiritu o yung laman? At katulad ng ating verse, sabi niya, this I say, walk in the Spirit and you shall not gratify the lust of the flesh. Napakasarap na mamuhay sa Espiritu sapagkat yan yung tunay na magbibigay ng satisfied life. Kasiyahan sa gitna ng mga kakulangan sa mga bagay na material, kapayapaan sa kabila ng kaguluhan na nangyayari sa kapaligiran, at higit sa lahat, yung katiyakan sa buhay na walang hanggan. At sa buhay na ito ay mararanasan mo ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Kaya doon sa mga tanong natin, bakit ako nakakagawa pa ng kasalanan? Ako naman ay believer. Posible ba na ako ay dumating ang araw na hindi na ako magkasala? Nawa ay mapagtagumpayan natin ang gawa ng laman. At
Yan ang dahilan din bakit darating ang Panginoon bilang kahuli-hulihan na talata natin. Sa rapture, papalitan ng Diyos yung ating katawan. Kasi itong ating katawan, ito ay makasalanan. Dito sa chapter 3, sa bandang huli, verse 20 to 21, sabi rito, at ito yung sa panahon ng rapture, sabi niya, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Ito yung makasalanan. Ito yung katawan, yung old nature, yung sinful natin na katawan, no? Upang maging, sabi niya, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian. Ito yung new nature natin, ayon sa paggawa ng pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay. Kaya sa rapture, itong katawan na ito ay may iwan to, bibihisan tayo ng bagong katawan ng Panginoon. At anong klaseng katawan? Tulad ng katawan ng kanyang kalwalatian, tulad ng katawan ng Panginoon. Hindi na nagkakasakit, hindi na nagkakasala. At nawa ay magsilbing hamon sa atin ang mga bagay na ito, at kung ninanais natin at naisin natin na palaguin natin ang ating new life o yung divine nature. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito, naway maging kasangkapan ng iyong mga salita upang mapagkilala ng bawat isa ang tunay na kalalagayan namin bilang mga mananampalataya. Nawa ang mga bagay na natutunan mula sa iyong mga salita ang siya pong magdala sa bawat isa na pag nasain po ang mga kalooban, gusto ng aming bagong pagkatao. Nang sa ganun po ay magtagumpay ito at makita mo kami na namumuhay ayon sa iyong kalooban, at nang sa ganun ay maranasan po namin ang iyong walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan habang kami dito sa lupa, hanggang sa kami po ay dalin mo diyan sa iyong kaharian. Nang sa ganun po, ang bawat isa po sa amin ay tunay na makapagbigay ng kalwalatian sa iyong banal na harapan, at higit sa lahat, magamit mo kami para po sa iyong kalwalatian. At ang lahat po ng ito ay amin pong sinasamo at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless. Medyo mahaba yung ating lesson. Actually, dapat kukunin ko na lang sana yung sa susunod yung paano natin mapagtagumpayan, pero maganda na rin na tinapos na natin. Sige, baka meron tayong mga katanungan, ibalik ko muna sa ating MC. Salamat po sa Panginoon sa ating mga napag-aralan, at gayon din salamat sa ating pong kapatid na nagturo ng mga salita ng Diyos. At ngayon, tulad po ng nabanggit po ni Brother Wilson, ay open na po tayo sa question and answer. Kung meron tayong nais na itanong ay maaari na po tayong mag-open ng ating mic, at pwede rin po mag-type dito po sa ating pong chat box. Sige po mga kapatid, baka meron tayong mga question. Last call po. Kine-check ko rin po itong dito sa ating Facebook Live. Wala naman pong question din sa Facebook Live po natin.
Sige po. Marahil ang ating pong katahimikan ay nangangahulugan na naging malinaw ang ating pag-aaral ngayong gabi at patuloy nating pasalamatan ng Panginoon at gayon din panalangin at i-encourage, i-remind yung iba din mga kapatid na hindi nakakapag-join sa ating online Bible study. Maganda ay nadadaluhan natin itong napakahalagang pagtitipon na ito sa ating mga kabataan. Bilang ating pagwawakas po, hilingin po natin kay Brother Jan yung ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po nagpapasalamat po kami sa gabi po na binigay niyo po para po sa aming pong online Bible study. At salamat po muli pinakita po ninyo na sa mga tunay po na mananampalataya, maaari po namin mapagtagumpayan ang mga desire ng aming pong all nature, makasalanan po na ito sa pamagitan po ng pagtahan ng banal na Espiritu na siya pong pinagkaloob sa amin na kami po'y sumampalataya sa ginawa po ng aming pong Panginoong Jesus. Tunay po na nawa ang bawat isa po sa amin, kami po ay magkaroon po ng pagkatagumpay, pagnanais po na lumago sa aming pong pananampalataya at sa gayon hindi po namin mapagbigyan po ang nais po ng aming pong lumang pagkatao. At patuloy po ang mga ganito pong pagkakataon ay maging kasangkapan po ng paglago po ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa lahat po ng dumalo at salamat din po sa inyo pong anak na ginamit. Patuloy po sa mga susunod pong pagkakataon ng aming pong pag-aaral. Kayo po ang palagi pong maguna po sa amin. Maging po ang mga hindi po nakapanood. Nawa magamit po ang mga online na pagtitipon para mapanood po ang replay. At sa gabi din po na ito, kayo po ang inaasahan po namin na mag-iingat po sa bawat isa po sa amin. Muli po Ama, ang lahat po ng ito ay amin po pinapasalamatan sa matalis na pangalan na po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Din po, salamat po. Good evening.